Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, First Lady Liza Araneta Marcos na ispaimbestigahan sa ICI. 887 na boto ng mga tao natagpuan sa Taal Lake ayon sa DOJ. Senator Ping Lacson babalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ayon kay Senate President Soto. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Paiimbestigahan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si First Lady Liza Araneta Marcos sa umano'y koneksyon nila ni Special Envoy to China, Maynard Ngu, sa flood control scam. Kahapon nang isinumite sa ICI ng isang cultural at peace advocate na si John Santander ang kanyang letter of sentiment, kalakip ang larawan umano ni na First Lady at Ngu sa isang public event. Matatandaang itinuro ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo Singu bilang bagman umano ni Senator Cheese Escudero sa kickbacks nito sa infrastructure projects. Sa liham ni Santander, sinabi nito na may posibilidad rin na nakinabang ang unang ginang kay Ngu at vice versa. Sinita din nito na posible na ang pagkakatalaga ni Ngu bilang Special Envoy to China for Trade, Investment and Tourism ay dahil na rin sa koneksyon nito kay First Lady. Samantala, ayon naman kay ICI Executive Director Brian Hosaka na i-review nila ang private letter ni Santander kung may sapat na ebidensya para imbitahan sa investigasyon si First Lady Marcos at Maynard Ngu. Aabot sa halos 1,000 mga boto ang narecover sa Taal Lake na pinaniniwala ang pinagtapunan ng mga labi ng missing sabungeros ayon sa pagtatapos ng preliminary investigation ng Department of Justice o DOJ. Sa kanilang datos, aabot sa 981 ang mga boto ang kanilang narecover sa lawa at 887 dito ay kumpirmadong boto ng mga tao. Kabilang din sa higit 800 mga boto ang 3 set ng human remains na natagpuan sa isang sementeryo. Resulta ito ng 3 buwang search operations ng Philippine Coast Guard o PCG mula July 10 hanggang October 12. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, kinakailangan naman ng conclusive DNA results sa mga narecover na buto kung ito nga ay pagmamayari ng mga nawawalang sabungero. Dagdag pa nito na nakakolekta na rin sila ng 33 reference DNA samples mula sa mga pamilya ng mga sabungero at hinihintay na lang ang resulta ng DNA cross-matching. Sigurado na ang pagbabalik ni Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III. Ayon kay Soto, 100% na muling pamumunuan ni Lacson ng Blue Ribbon dahil na rin sa panawagan ng publiko at maging ng kanyang mga kasamahang senador. Magiging opisyal ang pagbabalik ni Lacson sa nasabing komite sa pagsisimula muli ng sesyon sa November 10. Una nang sinabi ni Lacson na kung babalik siya bilang Blue Ribbon Chairman ay dapat handa rin si Soto sa posibleng pagbitiw ng ilang mga kasamahan nila sa majority bloc. Matatanda ang nagbitiw lang kamakailan si Lacson bilang pinuno ng nasabing komite matapos ang pag-aalinlangan ng ilan nilang kasamahan sa Senado sa investigasyon sa flood control scam. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.